Habang nagpapatrol, merong natanggap na tawag si Eraserhead. At yun pala ay galing kay Amao Midnight. Kinamusta nito ang buhay niya bilang school teacher, at sagot naman itong sobrang fulfilling daw. Habang nagpapahinga lang si Midnight at nilalaro ang pusa niya, kwento nitong lahat daw ng mga batang tinuturuan nito ay cuties. Sobrang saya din daw ng mga klase nito. At dahil daw sa pagtuturo, nagkakaroon nito ng bagong perspective. Dagdag niya, ayos daw ang nasa eskwelahan. At sa tingin niya, dun daw siya nababagay. Nagtaka naman si Eraserhead dito, dahil para sa kanya daw, kinamumuhian nito ang school. Hindi daw kasi masyadong magaganda ang memories niya dun. Sinabi naman ni Midnight na hindi daw pwedeng maging picky, ang trabaho ay trabaho. Pero wika ni Eraserhead, hindi niya naman daw trabaho yun. Giit naman ni Midnight na magiging trabaho niya din daw ito. Soon enough, magtuturo din daw ito sa UA. Nabanggit nitong si Yamada nga daw aka Present Mike, ay magsisimula ng magturo doon next semester. Kaya naman, ang natitira na lang daw ay ang mag-take ito ng big leap. Ngunit sinabihan naman siya ni Eraserhead na tigilan daw nitong mag-act na parang silang attached at the hip. Besides, never naman daw siya nagbigay ng indication na on board siya sa teacher train. Gayunpaman, sinabi daw ni Yamada na siya ang tipo ng taong hindi aaksyon kung hindi itutulak ng unti mula sa likod. Pinasasabi naman nito na si Yamada naman daw ang tipo na sobrang makimedal for his own good. Ngunit sinabi ni Midnight na agree daw siyang masyado itong nagsasyay-away sa kung ano talaga ang mahalaga. Dahil dun, binawi ni Eraserhead ang sinabi niya, at parehas daw sila ni Yamada na nakikimedal for their own good. Pero seryoso daw si Midnight. Sagot lang nitong that's nice, pero nagpapatrol daw siya. Tsaka nagpaalam at binaba ang call. Napabuntong hininga na lang ito dahil sa conversation na yun. Bigla namang may napansing tunog si Eraserhead, at yun ay nanggaling pala sa humahabol na parang wolf na villain kina Koichi at sa isang bata babae. Wika ng villain, ang weak at helpless daw ang prey niya. Nagdodroll naman ito dahil kasama daw dun ng mga little kids at adorable na mga kitty cats. Habang tumatakbo, nagpresente naman si Koichi na siya na lang daw ang bait. Binigay nito ang kuting sa bata at pinatatakas sila. Tinawag naman ni Koichi ang pansin ng villain para mabigyan ng pagkakataon na makatakbo ang bata. Gayunpaman, habang tumatakbo ay nadapa ito at nabitawan ang kuting. Buti na lang at naroon si Eraserhead na siyang ginamit ang binding cloth niya, upang masagip ang pusa pati na ang bata. Itinali rin ito ang bibig ng wolf-like villain. Nasalo nito ang mga biktima at hinayla ang villain ng walang kahirap-hirap. At dahil nailigtas sila, nagpasalamat si Koichi kay Eraserhead. Tinanong naman ito paano daw siya naging involved doon. Kaya't kwento niyang nakita daw ng batang babae ang pusa na inabandona malapit sa may station. At nadaan niya sila doon at tinanong ano ang nangyayari. Saktong dumating daw ang villain at tinanong kung pusa daw ba yun. Giit niya, oras na daw para pagdurusa. Napa-comment naman si Eraserhead na napaka-straightforward naman daw nito. Balik sa present, nagpaalam na ang bata at nagpasalamat sa kanila. Nakiusap itong alagaan sana nila ang kuting na naiwan kay Koichi. Dahil dun, napatingin ito sa kuting na nasa box. Samantala, nag-report na si Eraserhead at sinabing meron daw siyang nahuli na violent offender na ready na for processing. Sinabi nitong nasa Naruhate daw sila at ibinigay ang address. Sa gilid, napansin naman ni Koichi na mukhang uulan daw, at tumingala din ang kuting na nasa box. Tama nga siya dahil ilang saglit lang, bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dun, nagpatila muna sila sa labas ng saradong tindahan ni Eraserhead. Nang tanungin siya nito ano ang gagawin niya sa kuting, sagot nitong, sa ingin niya iuuwi niya muna daw for now. Curious naman si Eraserhead kung palalakihin niya ba daw yun. Kung ganun kasi, kailangan itong pakainin ito at maglinis after it araw-araw. Dagdag niya, sa tingin niya ba daw ay kaya niya itong disiplinahin at kaya niya bang maging strict enough. Kakailanganin din daw niyang pabakunahan ito at ipa-spay o neuter. At ang halaga daw ng pagbisita sa vet ay higit pa sa binabayaran nito, kapag nagpapatingin sa doktor. Hindi ba't estudyante pa lang daw siya? Kapag lumaki na daw ito, at gawin ang kung anumang bagay, sa tingin niya ba daw ay makaikip nito ang pusa? Umaabot daw kasi ang lifespan noon ng 20 years.
Handa daw ba itong tanggapin ang lahat ng responsibilidad na yon? Na-overwhelm naman si Koichi at sinabing, medyo mahirap daw imaginein na makaikip niya yun ng ganun katagal. So kung ganun daw, pinayuhan ito ni Eraserhead na wag niya lang ito basta iuwi. Ibalik niya daw ito sa kung saan niya ito natagpuan. Nagtaka naman si Koichi sa suggestion nito at tinanong, kung meron daw ba siyang something against sa cats. Sagot naman nitong hindi daw ito tungkol sa gusto niya ba o hindi ang mga pusa. Pero napansin ni Koichi na iniiwasan daw nitong tumingin man lang doon. Napatahimik lang si Eraserhead bago sinabing wag daw itong magpadala sa emosyon. Kung hindi daw ito handa sa responsibilidad, then wag itong maging involved sa something in the first place. Flashback naman ng bata-bata pa si Eraserhead. Umuulan din ang araw na yun at may napansin din itong iniwan na pusa sa kalye. Habang pinagmamasada nito, sa isip-isip niya, hindi siya si All Might. At ang ordinaryong tao daw ay may saktong kapangyarihan lang. Ni hindi pa nga daw ito close sa pagiging siya noon, dahil hindi niya maligtas kahit ang isang walang kamuwang-muwang na pusa. Pero naawa ito para dun, kaya naman iniwan niya na lang ang payong niya upang hindi ito tuluyang mabasa. Habang siya ay naglakad na papasok sa eskwela at nag-ulan. Simula daw ng bata pa siya, ganun niya nakikita ang sarili niya. Pagkarating sa school, tinanong naman ito ng homeroom teacher nila kung nakalimutan ba daw nito ang payong niya. At dahil tumunog na daw ang bell, inutusan siya nitong magpalit na muna. Gayunpaman, sumagot siyang okay na daw yun para sa mood niya. Nasa Class 2A siya noon sa UA High School, at 16 years old pa lang si Shota Aizawa noon. Dahil sa sinabi nito, hinayaan na siya ng teacher nila. Pero wag daw itong iiyak kung sipunin siya dahil sa mood nito. Dagdag nito, ang pag-manage daw ng sariling health ay parte din ng duties ng isang student papunta sa path ng pagiging hero. Diretso lang naglakad si Aizawa papunta sa table nito sa likod. Inisip nito ang nabanggit tungkol sa pagiging hero at sa path na yun. Inamin nito sa sarili niyang nahihirapan daw siyang ma-picture ang kahit na ano dun. Kaya naman sinabi nitong powerless daw siya. Kasama niya din pala sa klase na yun ang kaedad niya na si Hisashi Yamada. Ang taas ng energy nito at binati ang gumigas routine ni Aizawa. Nagtataka daw siya ano daw ang dahilan kung bakit down in the dumps nito ang aga-aga. Nais daw nitong marinig muli ang sinabi nito since nakakatawa. Inulit nito ang sinabi niyang powerless siya. Nairita naman si Aizawa sa pangungulit nito. Habang lumapit lang si Yamada dito at cheer up siya at tinawag na charmer. May bumati naman ditong Hisashi at pinansin na ang kamay daw nito ay all over kay Shota. Tinawag niya itong outrageous, scandalous at shameful. Yun pala ay ang 17-year-old nilang kaklase na si Obaro Shirakumo. Nakasakay ito sa ulap at pumasok sa bintana. Nairita naman ang guro nila at tinanong kung ganun daw ba ang pagpasok sa classroom. Ngumiti lang ito at sumagot na oo daw. Diretso sa third floor window. Sobrang handy daw ng cloud court niya para dun. Pinagalitan naman siya ng teacher nila at sinabihang wala daw siyang pake dun at gamitin daw niya ang pinto gaya ng iba. At sumagot lang itong sir yes sir. Pinauupo na ito ng teacher at oras na daw para sa roll call. Gayunpaman, sumigaw lang ito at tinanong kung sino daw ang may towel. Basang-basa daw kasi siya. Halatang irita na talaga ang teacher nila at sinabihan itong bilisan na magpatuyo. Tinawag naman bigla ni Obaro si Shota at tinanong kung payong niya ba daw ang hawak nito, bagay na ipinagtaka niya. Mukhang naiwan niya daw ito doon, sabay ngiti. Inabot niya ito kay Aizawa na nagtanong kung meron daw bang nasa ilalim noon. Pero sumigaw naman si Yamada upang tanungin si Obaro, kung sino daw ang nagsabing pwedeng nitong habarin ang lahat ng damit niya sa klase. Sagot naman nitong gross daw ang magsuot ng basang underpants. Sinabihan naman ito ng mga kaklase niyang magtakip, pero sagot lang nitong wala daw dapat silang katakutan. Maupo lang daw sila at mag-obserba. Ipinakita kasi nito ang application ng cloud court niya, upang mas sensor ang hindi dapat makita. Pinasok naman nito bigla ang kamay niya sa ulap at ginalaw-galaw, sabay sabing sa loob daw nun ay may charming little creature. Nagalit naman ang mga kaklase nito dahil mukhang iba ang ginagawa niya. Komento nila, sobra na daw ito at merong mga girls nun. Wika pa nga ng isa na go to hell. Pero ang tinutukoy pala nitong nasa loob nun ay ang kuting,
na ipinagmalaki niya sa kanila. Nang makita ito ng mga kaklase niya, nag-iba naman ang reaksyon nila at nakyutan dito. Habang si Aizawa ay hindi makapaniwala doon. Matapos nun, nag-proceed na nga sa roll call ang guro at inuna ang mga boys. Unang tinawag si Aizawa, na nagpalit na ng gym attire. Sumagot lang itong here. Inisip niyang huminto na daw ang ulan. Ang adult na Aizawa ay inalalang ni hindi pa siya malapit sa pagiging himself yet noon. At habang tinitignan niya yun, hindi malinaw kung ano nga ba ang magiging siya. Diretso lang ang guro sa pagtatawag isa-isa sa kanila, habang deep in thought pa din si Aizawa. In the end, hindi niya man lang daw mailigtas ang isang kuting. Ngunit ang bad attitude niya daw na yun ay nagbago. Nang tawagin na si Shirakumo, sumagot lang itong here. Nasa lamesa niya ang kuting na nakahiga naman sa cloud na ginawa nito. Patuloy lang ang pagtawag sa klase hanggang si Yamada na, at sumigaw ito dahilan kaya't nagising ang pusa sa mahimbing niyang pagkakatulog. Pinahihinaan naman ang boses nito. Nakasimangot lang si Aizawa at napansin naman ito ni Obero. Ngumiti ito sa kanya at sumenyas ng okay, at sa isip-isip nito, doon nagsimula ang pagbabago niya unti-unti, noong summer ng second year niya sa high school. Sinabi ng teacher nila na typically daw, ang mga second year na gaya nila ay gumagawa ng work-study habang summer vacation. Sa pamamagitan daw kasi ng pag-a-apprentice, nalalaman nila kung paano ang galawan sa pro agency. Kaya naman sinabihan niya ang buong klase to look sharp. Dagdag nito, ang mga hindi pa assigned sa agency ay dapat asikasuhin na yun. Tinawag nito si Aizawa, Shirakumo at Yamado. Giit niya, silang daw tatlo ang tinutukoy niya. Alam naman nila yun at sumigaw si Yamana na kaya't pinapahinaan nito muli ang boses niya. Anyhow, inutusan niya silang kunin na ang mga costume nila at magtipon sa labas. Sa araw daw kasi na yun, magkakaroon sila ng joint practical exercises kasama ang Class B aniya, figure out daw nila ang sarili nilang mga strengths at shortcomings. At ang mga nag-e-excel na daw, work on daw nila ang pagpapalakas ng mga weaknesses nila bago ang work studies nila. Para naman daw sa mga napag-iiwanan, subukan nilang i-visualize ang route na kailangan nilang i-take. Nasa labas na nga ang second year students at in costume na. Naghanda na si Aizawa at sinuot ang gloves nito. Una sa activity nila ay one-on-one battle training. Excited naman si Shirakumo dito. Wika ng homeroom teacher nila assigned randomly daw ang matchups. Sinabihan niya silang gamitin ng maiigi ang kung ano ang nagde-define sa kanila. Sumunod naman doon ay rescue training. Kailangan daw ng teamwork sa pag-respond sa mga disaster. Kaya naman, alamin daw nila ang role nila doon at magtrabaho na. Si Yamada ang nag-i-instruct, habang may near-rescue na isa si Aizawa. Si Shirakumo naman ay gumawa ng malaking cloud kung saan hinagis nito ang mga nangangailangan ng tulong. Parte din ng practical exercises nila ang entertainer lessons. At halatang hindi interesado si Aizawa dito. Pinaliwanag naman ng teacher na ang mga hero daw ay kailangang tumayo sa proverbial stage upang mag-represent ng iba-ibang facets ng society. Ipakita daw nila kung sino sila at magpakitang gilas sa crowd. Ilang araw ang nakalipas, napag-usapan naman ang tungkol sa tatlo. Nagmi-meeting ang mga homeroom teacher at tinanong nung isa kung ang tinutukoy daw ba ay ang trio na wala pang work-study assignments. Mukhang wala daw magiging problema kay Yamada. Ang voice quirk kasi nito ay may application sa battle, rescue at entertainment. Gayunpaman, medyo distractible daw ito. Bilang jack of all trades, mukhang mahihirapan daw ito na mag-settle sa isang given role. Sa tingin nila, siya ang tipo ng magsusuot ng 2 o 3 mga hat sa future career niya. Pagdating naman kay Shirakumo, ang grades daw nito ay hindi to write home about, ngunit nagtitiwala sila sa positive at go-get-them attitude nito. Saan man daw ito mapunta, mukhang mama-manage nito ang mga bagay-bagay at his own pace. Dahil doon ang natitira na lang daw ay si Aizawa. Sa tingin nila ay ginagawa nito ang hardest niya. Parehas sa practical exercises at academic subjects, nag-uuwi daw ito ng above-average grades. Pero despite daw sa best efforts nito, wala pa daw itong clear vision ng kinabukasan niya. Hanggang sa ma-figure out daw nito ano ang direksyon na nais niyang tahakin sa buhay, mahihirapan daw siyang makakuha ng agency na tatanggap sa kanya. Sinabi naman ng teacher nitong dahil daw yun sa quirk na meron siya.
Inalala naman nito ang battle training nung nakaraang araw. Natalo si Aizawa at minaliit ng kalaban niya. Tinawag nitong crappy ang erasure nito. Sa harap ng mga kaklase nila ay nag-comment ito sa pagbubura niya ng quirk ng iba, sabay umiikot-ikot ng may weird rag daw sa leg nito. Giit niya, ang pagkalaban daw dito ay total snooze fest. Lalong-lalo na daw dahil hindi nito magawang mag-shine dahil sa kanya. Dinuro niya si Aizawa at tinanong ano daw ang freaking point kung natatalo lang daw ito sa fist fight. Dagdag nito, dalhin na lang daw niya ang boring parlor tricks niya at umuwi, sabay tawag ditong loser. Pamito naman ang teacher at tinawag ang pansin ni Sensoji. Giit niya, sa tingin ba daw nito ang petty arguing ay may silbi sa tunay na laban. Kinamusta ng guro si Aizawa at sagot nitong okay lang daw siya. Aniya, wala naman din daw siyang choice dahil wala siyang magagawa sa quirk niya. Ang erasure niya daw kasi ay natitiripap lang ang mga tao ng unti. Wala daw siyang magawa on his own. At alam niyang hindi siya nagbibigay ng ngiti sa mga tao. Habang nasa rooftop, inamin ni Eraserhead na hindi daw siya makarelate sa pag-uusap tungkol sa kung paano gamitin ng husto ang quirk nila, o ano ang gagawin dito. Kasama nitong kumakain doon si Shirakumo na tinanong naman kung bakit hindi nito trip up ang mga villains. Dagdag naman ni Yamda, hirap daw siyang ma-picture ang pumunta ito sa battler route. Pero ayon kay Shirakumo, ang quirk matchups daw ay maaaring mag-make or break ng laban. Pero dahil sa eraser quirk nito, kaya nitong ma-force ang villain upang lumaban on even terms. Aniya, real talent daw yun. Sinabi naman ni Aizawa na hindi daw ito fighter himself. At isa pa, ano daw ang gagawin niya laban sa mga big brawler. Bigla naman itong napahinto ng mapansing binibigyan ng pagkain ni Shirakumo ang kuting. Masama daw kasing bigyan ng people food ang mga pusa. Mukhang unaware naman doon si Shirakumo. Binuhat niya ito na parang baby at sinabing, good thing ay may sense daw itong magtabi ng cat milk doon. Ang pagdadala daw ng pusa doon sa school nila ay against the rules in the first place. Giit naman ni Shirakumo na nafi-feel bad daw siya kung iiwan niya lang ito sa bahay ng buong araw. Comment naman ni Yamada na yun daw ay dahil inaalagaan ito ni Aizawa dun. Na-curious naman sila saan ito ginagawa ang business niya sa school, at natawa lang na sumagot si Shirakumo na sa kanya daw mostly. Inihiyan na nga siya nito sa uniform at ngumiti lang ito at tinawag itong little scamp. Sinabihan naman siya nilang dapat ay matrain ito ng tama. Bigla namang may nakapansin sa kanilang tatlo doon at tinanong ano ang ginagawa nila at doon kumakain ng lunch. Nakilala nila itong si Kayama na isang third-year student. Giit nito, off-limits daw sa mga estudyante ang roof pero nagawa nilang makatakas doon. Dagdag niya, ang ganong klaseng violation ay what youth is all about. Natuwa ito dahil doon. Lumapit siya sa kanila at na-curious naman si Shirakumo ano daw ang ginagawa nito doon. Sagot niyang on the way na daw siya pauwi mula sa work-study at meron lang paperwork na dapat gawin doon sa school. Dumaan daw siya sa roof dahil isa yun sa favorite spot niya. Inasar naman ito ni Yamada at tinanong sino daw ang rule breaker sa kanila. Na-curious naman bigla si Aizawa at tinanong kung wala ba daw itong suot sa ilalim ng coat niya. Pagmamalaki naman ni Kayama na costume niya daw yun. Yun ang midnight, birthday suit style. Napa-comment naman si Aizawa dahil halos wala na itong suot bukod sa long trench coat, belt, boots at large glasses. Binanggit nito kung high-tech materials daw ba yun na invisible sa mga idiots. Natawa naman si Yamada sa self-burn nito at napacheer si Shirakumo sa pagiging idiot. Napabuntong hininga na lang si Midnight at sinabing hindi daw nito naiintindihan. Minodal nito ang costume niya at sinabing bold yet practical daw yun. Functional beauty, kinailangan niya daw kasing masuport ang parehas na quirk at moves niya. At ang fabulous design daw na yun ay nas-iserve ang parehas na purpose. Giit niya, hindi daw siya nahihiya doon in the least. Sa tingin naman ni Aizawa ay dapat daw itong mahiya. Tinulak naman ito ni Shirakumo at sinabihang wala daw humihingi ng opinion niya. Kung may problema daw ito sa kagandahan, then may problema ito sa taste niya. Tawang-tawa naman sa likod si Yamada dahil dun. Sinabi naman ni Midnight na hayaan na daw nilang sabihin ng mga tao ang gusto nilang sabihin. Kapalaran daw ng trendsetters ang ma-scorn at ma-question. Kaya naman, panuurin daw niya sila. Mag-iiba daw ang pag-iisip ng buong Japan sa loob ng 1 taon.
Pero 1 year later, naglabas ang government ng Hero Costume Skin Exposure Limitation Act. Mas mabilis pa daw nagbago ang law kesa sa thinking ng mga tao. Anyway, wag na daw nilang pansinin siya at tinanong nito ano ang meron sa kitty cat doon. Sinabi naman ni Shirakumo na inaalagaan daw nila ni Shote yun. Pero giit ni Midnight na hindi daw sila dapat magdala ng animal sa school. Hiningi niya ito at nang buhatin, sobrang cute siya dito dahil sobrang fluffy daw nito. Nag-blush ang tatlong magkakaibigan nang e-baby talk niya ang pusa at tinanong saan daw nang galing. Tinanong nito ano ang pangalan niya at hindi naman sila makasagot dahil wala pa. So tinanong nito ano daw ang paborito nilang pagkain. Sagot ng isa sushi, ang isa naman fried chicken at walang masagot ang isa. Dahil dun, sinabi ni Midnight na sushi daw ang pinakaayos sa mga nabanggit nila. Kaya naman, pinangalanan nitong sushi ang pusa. Kinausap naman ito ni Midnight at pananggigilan. Nabanggit naman ni Shirakumo na sinusubukan daw nilang hanapan ito ng permanent home. Pero sadly, plano daw umalis ni Midnight matapos ang graduation. Kaya naman, wala daw siya sa good place para alagaan ang little one na yun. Sinasabi din daw nila na mas mahirap ikasal bilang isang single cat owner. Nagulat naman si Aizawa na worried siya sa mga ganong bagay. Tumakbo ito bigla dala-dala si Sushi at sinabing hindi niya daw ito makikip ng sobrang tagal. Kaya naman, bilasan daw nila at hanapan nito ng real home. Sa tingin naman Shirakumo ay kukupkupin niya na yun. Sumunod na raw, habang nasa rooftop muli, tinanong ni Aizawa kung hindi ba daw sila irresponsible na ibinigay lang nila basta ang living creature sa unang babae na dumaan. Sagot naman ni Shirakumo na mag-relax lang daw siya dahil si Kayama naman yun. Kaya't siguradong magiging okay lang si Sushi. Besides, wala daw sila sa posisyon na alagaan ito. Ang tinutukoy daw ba nito ay work studies? Tanong ni Aizawa. Narinig niyang na-assign na daw finally si Yamada sa isang battle-oriented agency. Nasa meeting nga daw siya ngayon sa staff room. Napatanong naman ito kung bagay ba bilang fighter ang kaklase. Nakakakuha na daw ito ng sapat na practice sa voice niya dahil sa webcast nito. At ang work study daw ay meant para mag-provide ng experience na hindi mo makukuha on your own. Hindi naman pwedeng mangbugbog lang sila ng mga tao para makakuha ng battle experience. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating naman si Kayama at tinawag silang rooftop boys. Nagbow sila at nagpasalamat na inalagaan nito si Sushi at kinuha mula sa kanila. Pinakita naman nito ang video ni Sushi kaninang umaga lang daw. Dahil dun, nabuga ni Shirakumo ang kinakain niya dahil ang pinakita nito ang eye-poop ni Sushi. Wika naman ni Aizawa, ay kumakain daw sila. Giit naman ni Kayama na worried daw kasi sila sa bathroom habits nito. Hindi naman sila makapaniwala na pumunta siya doon para lang ipakita ang poop vid sa kanila. Itinanggi niya naman ito at sinabing, pumunta daw siya doon dahil alam daw niya ang perfect place para sa mga little ones na walang mapuntahan. Pero wag daw itong mag-alala, sabi ni Aizawa, dahil hindi naman daw sila nakaka-pick up ng strays araw-araw. Ngunit hindi daw yun ang ibig sabihin ni Kayama. Ang sinasabi daw nito, kung naghahanap sila ng work studies, ang boss daw niya ay willing na mag-take ng kahit na sino. Lumipat ang eksena sa Tasumiya Ward, kung saan may nagaganap na nakawan sa Golden Street. Ayon sa mga report, hinahalughog ng magnanakaw ang investment office sa third floor ng isang office building. Sa loob, makikitang itinali nito ang mga employee ng office na yun, kaya't nagtaka siya ng malamang naroon na ang mga pulis. Napakabilis daw nun. Tinanong nito sino daw sa kanila ang tumawag sa pulis. Habang kausap nito ang mga hostage, makikita naman ang shadow ng isang hero papasok sa bintana ng building na yun. Yun pala ay si Midnight na sinabing, far enough na daw yun. Nainis ang villain dahil dito. Nabanggit ni Midnight na kumikinang na parang diamante at perlas, at eleganteng gaya ng rosas, sila daw ang Team Purple Revolution. Trainee sa agency na yun si Midnight. Kasama din nito ang trainee na si Loud Cloud o Shirakumo on the scene. Inis na inis ang villain dahil ngayon mga heroes naman daw ang nagpakita. At dahil nais nitong matakasan sila, ginamit ng robber villain ang quirk niya upang mag-generate ng smoke screen at ma-distract sila para makatakas dala ang ninakaw nito. Dumaan siya sa bintana, dala-dala ang bag at safe mula sa office. Nabahala tuloy si Shirakumo na dahil umeeskapo ito.
Nais sanang sundan ito ni Shirekumo o Loud Cloud, pero pinigilan ito ni Midnight. Maaari daw kasing toxic ang smoke na yon, kaya naman kailangan nilang tulungan ang mga tao doon na makapag-evacuate. Nag-agree naman ito sa kanya, kaya't sinigawan nito si Shota na siya na daw ang bahala sa villain. Dahil doon, dali-daling tumakbo ang trainee din na si Eraserhead. Ginamit nito ang capture ang weapon niya at tinali sa kamay ng magnanakaw upang mapigilan. Gayunpaman, nanlaban ito at sinabihan siyang mag-back off. Nag-generate itong muli ng smoke upang mablock ang vision niya. Na-realize ni Eraserhead na nais nitong bulagin siya. At huli na nang marealize nitong ibinato ng villain ang safe sa kanya. Nang tatama na sana ito sa kanya, may dumating at pumihil dito. Prinotektahan nito si Eraserhead at sinipa ang safe ng napakalakas papunta sa ere. Hindi ito makapaniwalang nais ng villain na saktan ang precious niya daw na chickadees. Kung ganon, pagbabayaraan niya daw yun. Yun pala ay ang hero na si Purple Heightness mula sa Purple Revolution Agency. Haharapin niya na sana ito, ngunit dali-daling tumakbo ang criminal dala-dala ang bag. Nagpakawala ito ng smoke pa upang makeover ang pagtakas nito. Nakatakbo man ito, sinabi ni Purple Highness na nangyari na ang nangyari. Ang mga pulis na daw ang maghahandle ng scene ngayon. Saktong dumating naman si Midnight at nag-sorry sa tinawag nitong boss, dahil na-delay daw sila. Ngunit giit nito, nonsense daw yun. Tama daw ang ginawa ni Midnight. Tanging mga bounty hunters lamang ang nasa larong yun to fight and win at wala nang iba. Ang pag-prioritize daw nito sa buhay ng mga inosenteng tao higit sa pagkapanalo, ang dahilan kaya ito matatawag na isang tunay na hero. Pinuri din nito si Loud Cloud. Lagi daw kasi itong handa para sa next move nang walang pag-aalinlangan. Walang dadaang, virtue daw ang quick judgment. Wet behind the ears or kulang pa man daw sila sa experience, ngunit nag-grow daw sila dahil dun. Gayunpaman, patungkol kay Eraserhead, na mukhang disappointed, sumigaw ito at tinawag niya itong bad. Tinanong paano daw maitatama ang mali nito. Answer naman itong sumagot na masyadong mabagal daw ang pag-react niya at hinayaan nitong ang villain ang gumawa ng first move gamit ang quirk nito, kaya't nakatakas siya. Pero giit ni Purple Highness, hindi daw yun ang tinutukoy niya. Sumigaw ito dahil ang sinasabi daw nito ay ang malungkot na pagmumukha niya. Nagtaka naman si Eraserhead na mukha niya pala ang problema. Galit na galit si Purple Highness at sinabing makinig daw siyang mabuti. Naroon daw ang mga hero upang magbigay ng gift of hope sa mga taong in trouble. Ngunit suot-suot daw nito ang stress all over his sleeve, dahilan upang madrag nito pababa ang mga taong nangangailangan ng pagligtas. Tinanong nito kung nais daw ba niyang maging hero. If yes, kailangan daw nitong magtiwala sa sarili niyang power at ngumiti, hanggang ang confidence daw nito ay mag-bloom out from within. Matapos nun, inacknowledge naman ni Eraserhead na ayos daw ang advice nito. Habang nakaupo sa labas ng shower room, hindi ito makapaniwalang ini-expect nitong ngumiti lang siya matapos nitong hayaan na makatakas ang villain. Sa loob naman ng shower room, may sumagot na ang point daw nito ay dapat maging kalmado siya, magpatuloy at huwag mag-freeze up. Si Shirekumo pala yun na naliligo sa loob. Dagdag niya, kahit na daw mag-screw up ito, patuloy lang siyang ngumiti like usual. Yun daw MO niya. Sagot naman nitong never naman daw siyang ngumiti like usual, at nag-agree naman si Shirekumo doon. Bigla namang may nag-notify sa phone nito at nang tignan niya, text pala mula kay ama. Sunod-sunod ang notif nito kaya't na-curious si Shirekumo kung urgent mission ba daw yun. Hindi daw, sagot nito. Puro picture lang daw ng pusa, at sobrang dami nitong pinadala. Nagtaka naman ito bakit ngayon niya yun sinend of all times. Tahimik lang na nag-scroll si Shota nang biglang lumabas sa shower room si Shirekumo at sinabing, yun ang look na tinutukoy niya, isang nice big smile. Pero giit nitong hindi daw. Ilang araw ang nakalipas, muli na namang naghasik ng lagim ang robber villain. Hinahabol ito habang buhat-buhat ang isang malaking sako na naglalaman ng pera. Nahirapan naman ang guard at staff na habulin ito dahil sa quirk nito na mag-generate ng smoke. Gayunpaman, on the scene si Eraserhead na walang pag-aalinlangan na hinarap ito. Nakilala ito ng villain pero giit niya, hindi yun magtatapos differently. Gaya ng nakaraan, confident itong matatakasan niya sila.
Binalot lang nito ng usok si Eraserhead. Pero nakasuot pala ito ng goggles, kaya't naprotektahan ang mga mata niya. Balik sa naging usapan nila ni Shirakumo sa shower room, tinanong siya nito kung ano daw ang mangyayari kung makaharap niya ang same villain. Napakamot ulo na lang si Eraserhead dahil hindi niya daw alam ang gagawin. Nakakairita daw kasi sa mata ang smoke nito kapag lumalapit siya. Pero kung lalayo naman daw, nakakaharang ang smoke sa line of sight niya. Sa tingin naman ni Shirakumo na bad match-up nga daw ito sa erasure niya, dahil sa mata nito. Kahit nga daw siya ay nahihirapan dahil sa smokescreen nito. Naisip naman nitong bigla na ipahiram na lang ang goggles niya sa kanya. Kung ganun daw kasi, mapoprotektahan nito ang mga mata niya at makakalapit siya dito. Balik sa labanan, nagtaka ang robber villain na huminto ang smoke nito. Yun ay dahil nagamit na ni Eraserhead ang quirk niya. Tinanong nito siya kung ano ang ginawa nito. Hindi man daw nito alam ang trick na yon, pero hindi niya daw kailangan ng smoke upang madurage ang worm na gaya niya. Ginamit nito ang bag na puno ng pera upang hampasin si Eraserhead, gayunpaman, nakailag ito at hindi tinamaan. Tinawag nito si Shirakumo, na bigla namang tumalon at umatake gamit ang wooden staff niya. Pinaghahampas niya ito at pinagtulungan nilang dalawa. Ilang saglit pa, binati sila ni Purple Highness dahil sa fabulous work daw nila. Tinawag nitong winning combination yon. Sina Loud Cloud at Eraserhead daw kasi kapag nagsama ay bumubuo ng parang isang single superhero. Nagpasalamat naman si Loud Cloud dito, habang natali nila ni Eraserhead ang villain sa katawan. Dahil sa ginawa nila, napabilib naman ang mga tao sa paligid. Na-curious sila kung heroes ba daw ang dalawa at nalaman nilang nag-aaral ito sa ilalim ni Mr. Purple. Ngumiti si Shirakumo at sinabing dun daw dapat silang ngumiti at hindi naman malaman ni Eraserhead ang gagawin. Sinubukan nitong gayahin siya at sundin ang payo ni Purple Highness, ngunit ang awkward ng itsura nito. Giit ni Purple Highness, kailangan pa daw nitong i-work on ang stone stiff smile niya, dahilan upang matawa ang mga tao doon. Dumating naman na ang pagsisimula ng bagong semester. Pagkapasok sa school, binati naman agad ni Yamada si Aizawa at pinansin ang goggles na nasa leg nito. Aniya, kamukhang kamukha daw yun ng kay Obaro. Umakbay naman ito kay Aizawa at sinabing, minamarket daw nila ang sarili nila bilang team. Paglilinaw naman ni Aizawa na sinabi daw kasi nitong para maprotektahan nun ang mata niya para sa quirk nito. Bigla namang may dumating at tinanong ano ang pinagsasabi daw nito. Ninanais daw ba nitong maging gaya niya? Hindi ito makapaniwalang ninakaw nito ang ideya niya. Yun ay si Sensoji mula sa Class B ang taong nakalaban ni Aizawa last time. Napatanong naman sila kung ano daw ang gusto nito sa kanila. At as if naman nais nilang gayahin siya. Ipinaliwanag nitong ang quirk blast daw niya ay all about flashy rapid firing at medyo nagkakaproblema daw ito sa accurate aiming. Kapag suot daw nito ang shades niya, hindi siya nabubulag ng sarili niyang mga blasts. Bilang resulta, nabibigyan siya nito ng major accuracy boosts. Yun daw lahat ay dahil na-realize nito kung gaano kaimportante ang eye protection. Tumalikod naman si Aizawa at napatanong kung nasa level daw ba siya nito at hindi makapaniwala. Gayunpaman, sinabi ni Yamada na dapat daw nilang malaman, na napagdesisyonan ni Sensoji na gayahin ang sunglasses stick niya, nang mag-team up sila para sa work study nila. May nag-comment naman na dapat daw matutunan nilang mag-get along mga UA students. Na-realize naman ni Shirakumo na nagkasama nga pala sila sa same agency. Giit ni Sensoji, dahil generous daw siya, hahayaan niya daw silang kumuha ng hint sa brilliant ideya niya, pero hindi daw ito makakapayag na straight up nilang kopyahin ito. Not on his watch. Hindi naman sila makapaniwala sa selfish logic nito. Samantala, deadma lang si Aizawa dahil alam nitong nais lang noon na makipag-away. Kaya naman, sinabihan niya ang mga kaklase na wag na lang daw itong pansinin. Maya-maya pa, inannounce na nga ng homeroom teacher nilang sa araw daw na yun, magkakaroon sila ng 2-on-2 battle training. Sa tingin naman nitong, dapat siya na ang mamili ng teams. May nagtaas naman ng kamay at nagtanong. Yun pala ay si Shirakumo na tinanong kung pwedeng mag-partner sila ni Shota, since magkasama na daw sila sa work study. Great idea daw yun kaya't pumayag ito. Gamitin daw nila ang real-world experience sa training na yun. Kung meron man daw sa kanila ang nasa parehas na sitwasyon,
prioritize daw nila ang partnership na yun. May nagtanong namang muli at si Yamada naman ito. Aniya, no thanks daw sa pagpartner nito kay Sensoji. Nais niya daw sana ng change of pace sa araw na yun. Too bad, sagot ng teacher nila. Wala daw siyang pake sa pace nito. Nagsimula na nga ang battle training nila at napansin ng teacher na nagrereklamo man daw sila. Standout combo daw ang dalawa. Ang tinutukoy nito ay ang blast ni Sensoji at ang boses ni Yamada. Parehas daw na flashy quirks ito na maraming stop ang power. Kayang-kaya daw nitong ma-shutdown ang karamihan ng villain sa pamamagitan ng mga moves nila ng paulit-ulit. Samantala, napansin naman nitong sina Aizawa at Shirikumo ay mas focused sa technical at nuanced techniques. Hinamon naman ni Sensoji si Aizawa na labanan daw siya. At kapag nanalo ito, aalisin na nito ang goggles niya dahil naiinis daw siya dun. Wala namang pake si Aizawa dito, gayunpaman, tinagap ng partner nitong si Shirikumo ang challenge. Iwa-wager daw nila ang goggles nila habang silang dalawa naman ang shades nila. Napatanong naman si Yamada kung bakit siya nakasali dun. Sinabi ni Shirikumo kay Aizawa na ang goggles daw na yun ay sinisimbolo ang pagkakaibigan nila. Kaya naman, kailangan daw nilang madepensahan ito. Curious naman si Aizawa kung ano daw ang nakakatuwa doon. Sumugod na nga si Sensoji, at sinabihan si Yamada na mag-stand back na lang daw. Sapat na daw siya para sa dalawang clowns na yun. Nag-shoot ito ng blast para durugin sila, pero nakaiwas ang dalawa. Lumapit naman dito si Shirikumo at ginamit nito ang quirk niya upang bigyan siya ng cloud cover sa mukha. Naharangan nito ang vision niya. At nang mawala na ito, bumungad sa kanya ang napakaraming clouds. Tinanong nito si Sensoji kung sa tingin niya saang cloud sila nagtatago. Nairita naman si Sensoji sa pagiging sneaky nila. Ang gagawin lang daw nito ay pasabugin ang bawat cloud doon. Nang inangat nito ang kamay upang pumorma, hindi naman gumana bigla ang quirk nito. Ginamit ni Aizawa ang pagkakataon na yun upang mabura ang quirk nito. Ayon kay Shirikumo, ang sagot daw ay nasa likod nito si Shota, habang siya naman, ay nasa harap nito. Umatake ito at tinamaan ang ulo niya gamit ang quarterstaff nito. Bilang resulta, natanggal ang shades nito at napabagsak si Sensoji. Gayunpaman, sinabi nitong hindi pa daw sila tapos. May pumulot naman ang shades nito at sinabing hindi, at tapos na daw sila dun. Si Aizawa pala yun, at wika niya. Ang 2-on-1 fight ay hindi daw fair to begin with. Kaya naman, off na daw ang wager nila. Inabot nito ang shades kay Sensoji pero hindi nito matanggap yun. Kaya naman tinapak nito ang shades upang mahulog at inapakan, dahilan para mabasag ito. Tumalikod na lang siya at sinabing hindi daw siya natalo. Isa pa, lame naman daw ang mga shades na yun kaya't hindi niya ito kailangan pa. Pamito naman ang teacher nila at tinawag ang pansin ni Sensoji. Aniya, na-miss daw nito ang entire point ng exercise na yun. Team battle daw ito. Gayunpaman, hindi ito lumilingon sa kanya. Sinabihan naman ito ng keep it up sina Shirikumo at Aizawa. Na-maximize daw nila ang technical quirk ng isa't isa. Kaya naman, sinabihan niya silang keep it up. Samantala, hinabol nito si Sensoji at pinababalik doon. Hindi pa daw tapos ang lecture nito sa kanya. Hindi naman sigurado si Shirikumo kung compliment daw ba yun. Lumipat ang eksena sa rooftop ng UA nang hinayang si Yamada na kailangan niya din daw i-give up ang trademark shades niya. Sinuot nito ang goggles at tinanong ang mga kaklase kung ano ang itsura nito sa kanya. Perfect fit daw ba? Napatanong naman si Aizawa kung bakit nagsusuot na din ito ng goggles ngayon. Nag-akbayan naman sila ni Shirikumo at sinabing matatawag na daw silang trio ngayon. Na-curious tuloy si Aizawa kung papasok din daw ba sa Purple Agency si Yamada, dahil parang biglaan daw. Pero giit nitong ang tinutukoy niya daw ay sa future. Kumukuha daw kasi ng newbies ang boss nila in the hope na ma-steer sila to go independent someday. Ayon kay Midnight, hobby daw kasi ng boss nila ang sagaran sila sa trabaho, at hindi naman ito ipinagkaila ni Purple Highness. Kaya't after daw ng oras nila doon, silang tatlo ay pwedeng mag-start ng sarili nilang agency. Yun daw ang plano niya. Hindi naman inasahan ni Aizawa yun. Pero sa tingin daw ni Shirikumo, nagwa-work well kasi sila together. Hinalimbawa nito si Shota.
Hindi daw kasi ito ang tipo na basta-basta aaksyon on his own, pero ayos daw ito sa mga small stuff. Kaya naman, magdadagdag daw ito ng layer ng polish sa lahat ng gagawin nila. Tawang-tawa naman sila ni Yamada dahil hirap daw sila doon. Agree naman si Shota dito at silang dalawa daw ay nag-share ng parehas na brain cells. Dagdag ni Shirakumo, ang erasure quirk daw nito ay kulang pa sa finishing power. Pero once makuha daw nito ang win sa paglalayag ng mga bad guys, then turn na nila. Kayang-kaya daw nilang tapusin ito gamit ang killer combo action. Napaisip naman si Aizawa sa sinabi nitong hindi niya kayang simulan ng aksyon at kulang pa siya sa finishing power. Tinanong nito si Shirakumo kung hindi ba't another way lang daw yun ng pagsabi na wala siyang kayang gawin on his own. Pero paglilinaw nitong ang tinutukoy niya daw ay bagay ito sa teamwork. Giit ni Yamada, sila daw ang mag-aangat at magsasara ng curtain on stuff, at siya na daw ang bahala sa iba pa. Pero ayon kay Aizawa, kung ganun daw, parang siya ang gagawa ng karamihan ng trabaho. Isa pa, never naman daw siyang nag-agree na makiki-team up sa kanilang dalawa. Na-curious tuloy sila kung meron ba siyang something against them. Inasar nila itong kailangan niyang makip up kasi ang broody act nito. Mukhang mahirap nga daw makrack ang tough nut na si Shota. Pinatitigil naman sila nito. Ilang saglit pa, dumating din sa rooftop si Kayama at natuwa na naman sa tinawag nitong flavor of youth. Binati naman ito ni Shirakumo. Tuwang-tuwa si Kayama sa banter, bargaining at lahat ng pinag-uusapan nila. Pero giit ni Aizawa na seryoso daw siya dun at hindi nagme-mess around lang. Nagpakita naman ito bigla ng cat pics, dahilan upang tumingin bigla si Aizawa. Tinawag siya tuloy nitong pushover. Napaisip naman si Shirakumo, bago nag-blush at sinabi ditong pinag-uusapan daw nila ang magsimula ng agency, silang apat. Nagtaka naman ang dalawa sa likod na ngayon apat na sila mula sa tatlo. Nag-sorry naman si Kayama dahil once maging independent daw siya, plano nitong magkaroon ng mga batang lalaki na magsisilbi sa kanya sa palasyo niya. Napabilib naman si Shirakumo na totoo ito sa mga desires na yun. At sinabing, okay daw sa kanya ang pagsilbihan nito. Napatanong tuloy bigla si Yamada kung paano na daw ang plano nila. Habang busy na nag-uusap sila, lumayo naman si Aizawa dahil mukhang none of his business na daw ang usapan. Hinayaan nito ang mga kaibigan na mag-enjoy habang nag-uusap-usap. Napangiti siya dahil dun, habang siya naman, tumingin lang sa kalangitan. Napansin nito kung paano dinadala ng hangin ang mga ulap. Aniya, naniwala daw itong wala siyang pupuntahan ng mabilis, ngunit ramdam daw nitong parang matatengay din siya. Sinuot nito ang goggles niya at pinagmasadan ang kalangitan. Ang sky daw na nakita nito beyond sa glass ng goggles na yun ay parang napakalawak at open. Lumipat naman ang eksena. Isang linggo ang nakalipas, habang umuulan ng malakas, nagkaroon ng violent villain attack sa Tamosha Ward. Rumisponde daw sa scene si Purple Highness at isa sa mga trainee nito, pero nagawa ng villain na lumaban at nasugatan sila. Unconscious at injured habang nakahundasay sa lapag si Purple Highness. Kaya naman, may tumawag ng backup agad-agad din. Makikita din sa scene ang basag na goggles na gaya ng suot ni Shirakumo at Aizawa. Dahil sa pangyayari, rumisponde na din ng mga trainee na sina Mr. Blaster o Sensoji at si Present Mike o Yamada. Nakasakay sila sa parang 4-motor drones. Giit ni Sensoji na ayos daw ang goggles. Ang band kasi nito ay naka-keep ang lenses locked in place. Kaya naman, kahit na may malakas na hangin pa, protektado pa din ang mga mata nito sa bright flashes. Nagulat naman si Yamada sa sinabi nito at tinawag siyang Mr. Copycat. Hindi ito makapaniwalang sinasabi niya yun matapos ang lahat ng crap na binigay nito kay Aizawa para dun. Sagot naman itong wala daw siyang pake sa wimp na yun. Tinawag niya itong gloomy weakling na hindi tumitigil sa kakaangal. Hindi matanggap ni Yamada na tinawag nitong weak si Aizawa. Hindi daw nito malalaman since nasa class B siya. Maaaring nag-overthink man daw at mabagal sa simula si Aizawa, pero pag nahanap nito ang guts niya at nag-dig deep, isa daw itong tough customer. Tila hindi naman mapabilib si Sensoji dito. Sabihan daw nito siyang tigilan ang pagkawala ng lakas ng loob niya. Fair point, sagot ni Yamada. Mukhang nice daw ang maging simple-minded. May kumausap naman sa dalawa at tinawag silang newbies.
Tama na daw ang chit-chat dahil oras na para sa battle. May mga kasama pala ito at dumating sila doon without delay. Mabilis na umakto ang grupo upang makapagligtas. Sila ang hero team that packs a punch, ang Buster Union. May 5 pang mga kasama sina Sensoji at Yamada sa grupo. At sinabihan sila ng leader ng grupo na i-unleash ang full might ng kanilang mga quirk. Targetin daw nila ang napakalaking villain ahead. All fired up naman si Yamada para dun. Nang makalapit na sila sa villain, nagsimula na ngang umatake ng sabay-sabay ang grupo. Lahat sila ay ginamit ang quirk nila upang targetin ito. Gayunpaman, nakakagulat na inabsorb lang nito ang mga attacks nila. Dahilan upang magkaroon nito ng mga lumps sa likod. Hindi sila makapaniwalang kinain lang nito ang mga attack na yun kaya't nagkabukol ito sa likod. Sa kabilang banda, may mga nursery kids naman ang naglalakad at nakapansin kay Loud Cloud. Tinawag ito ng isang bata at binati niya sila. Na-excite naman ang mga ito nang makita siyang nakasakay sa Cloud. Kaya naman, tinanong nila kung pwede daw ba silang sumakay doon. Nagunahan na nga ang mga bata upang akyatin ito. Umalalay si Eraserhead at binuhat ang isa, sabay sabi ditong mag-ingat para hindi mahulog. Nagsiksika naman sila kasama si Shirikumo sa Cloud na yun, habang si Eraserhead ang nagsilbing gabay sa pagtawid nila. Aniya, tumingin muna daw both ways bago tumawid. Napa-comment tuloy si Loud Cloud na napaka-natural daw nito doon. Pero sagot nitong, careless lang daw kasi siya. Dagdag ni Shirikumo, mukhang magiging ayos daw ito kung magtatrabaho siya with kids. Sinuggest nito ang daycare o bilang school teacher. Hindi naman matanggap ni Shote yun at sinabing baka siya daw ang bagay dun. Hindi nito maisip ano ang magugustuhan ng mga bata sa kanya. Ilang saglit pa, na maalam na sila sa isa't isa. Kumaway ang mga bata at nagpaalam kay Loud Cloud, ganun din kay Eraserhead. Hindi niya ito inasahan kaya't napangiti ito ng slight. Giit naman ni Shirikumo na yun daw ang sinasabi niya. Masyado daw itong observant kaya now overthink nito ang mga bagay-bagay. Sinasike daw nito ang sarili niya at kinukumbinse na hindi niya kaya. Pero aniya, kayang-kaya daw nitong gawin ang kahit na ano if ilalagay niya ang isip niya doon. Napatanong naman si Eraserhead sa sinabi nitong kahit ano. Tinutukoy niya ba ang pagpapatakbo ng daycare o ang pagiging guro? Umoo naman si Shirikumo doon. Pinayuhan naman siya ni Eraserhead na mag-isip muna bago magsalita. Pero seryoso daw si Shirikumo doon. Tumunog naman ang phone ni Eraserhead at nang tignan niya sino yun, si Kayama daw pala. Sinabihan siya nitong simulan na daw nila ang pag-evacuate ng area ngayon din. Nagulat ito nang marinig na meron daw nasty villain na sinisira ang neighborhood doon. Nagpapanik na nga ang mga tao at nagtatakbuhan na sila dahil dito. Samantala, bigla namang lumutang ang bukol na nasa likod ng villain na yon. Nag-release ito ng powerful wave ng energy na siyang nagpasabog sa isang area ng lugar. Magkasama naman sina Midnight at Purple Highness. Tinignan ni Midnight ang Hero Network at sinabi sa boss niya na nakakuha ito ng intel doon. Ang villain daw ay tinatawag na Garvey. Ang rap sheet daw nito ay merong 15 na prior offenses, kasama na ang murder at property damage. At ang quirk niya ay stuck. Kaya nitong mag-absorb ng mga attacks at store ito para pwede niyang ma-release anytime na isin nito. Gayunpaman, hindi daw nabanggit sa data na kaya nito ang ganong klaseng destruction. Dahil daw sa massive combined attack ng Buster Union, locked and loaded ito ng energy mula sa hardest-hitting hero team na meron. Kaya naman, inutos ni Purple Highness kay Midnight na magtawag na ng backup upang madala sa safe na lugar ang mga tao. Nang tanungin nito paano siya, pumosisyon lang ito at may kagat-kagat na rosas, sabay sabing naroon daw siya upang mag-buy ng time. Balik kina Eraserhead dahil sa tawag ni Midnight, nag-warning ito sa mga bata na papunta daw ang villain doon. Kaya naman, ginabayan nila sila papunta sa Cloud at pinasakay. Sumunod naman sila dito, ngunit biglang kumulog sa area. Napansin nila ang pagbabago ng weather, habang dinestruct naman ni Loud Cloud sila at sinabing, fun daw para sa lahat ang evacuation. Gayunpaman, nagkaroon ng pagsabog at biglang may mga debris ang tumilapon papunta sa kung nasaan sila. Hindi makapaniwala si Eraserhead na napakabilis nitong umabot sa kung nasaan sila. At napansin nilang jumbo size daw ang villain na ito.
Dumating naman dun si Purple Highness at sinabing iwan na daw nila yun sa kanya. Hindi naman nila inasahan na makita ang boss nila doon. Inutusan sila nitong dalhin ang mga bata out of danger. Mag-isa niyang hinarap si Garvey. Nang umatake ito, nag-release muli ang villain ng lump, at nang pakawalan niya ito, napakalakas na energy ang ibinuga nito. Napatilapon pa nga si Purple Highness dahil doon at dumiretso sa may pader. Napansin naman ni Eraserhead na voice quirk yun ni Yamada. Sunod na ginamit ni Garvey ang blast naman ni Sensoji. Dahil doon, na-realize nilang naiipon nito ang mga quirk sa mga bukol nito sa likod. Nawasak ang building sa area dahil sa powerful na pag-atake nito. Bilang resulta, bumagsak ang mga bloke ng semento sa lapag, kung saan naroon ang nursery students. Nagpanik naman ang mga bata, habang sinubukan itong protektahan ng guro nila. Buti na lang at naroon si Shirakumo at ginamit nito ang cloud quirk niya upang harangan sila at hindi tamaan ng mga debris. Gayunpaman, dahil nakafocus ito sa kanila, hindi niya napansin na meron na din palang nahulog sa kung nasaan siya. Bilang resulta, tinamaan ito direkta sa ulo at na-knockdown. Nabahala naman si Eraserhead nang makita yon. Natanggal ang goggles ni Shirakumo, at sunod-sunod na ngang nagbagsakan ng naglalakihang tipak ng pader ng gusali sa kung nasaan ito. Wala nang nagawa pa si Eraserhead kung hindi ang mapasigaw at tawagin ang ngalan nito. Ngunit huli na ang lahat, at natabunan na nga ito ng mga debris. Hindi pa din tumitigil ang villain, kaya naman hindi maiwasang ngumawa ang mga batang naroroon dahil sa takot para sa buhay nila. Samantala, in shock pa din si Eraserhead dahil sa nangyari sa kaibigan nito. Tumingin ito sa paligid habang ang napakalaking villain ay nasa likod niya. Napansin nitong ang boss nilang si Purple Highness ay natalo na din, gaya ni Shirakumo. Kaya naman, siya na lang daw ang natitira doon upang maprotektahan ang mga bata. As usual, nag-overthink ito. Inisip niya ano ang gagawin at ano ang dapat gawing desisyon. May insane firepower ang villain na yun. At alam niyang ang direct attack ay siguradong wawasak sa kanya kasama na ang lahat ng naroon. Hindi lang daw nito ninanakaw ang mga quirk, pero sa tingin niya ay ina-amplify din ito. Kayang-kaya daw nitong mag-whip out ng mga move na never niya pang nakita. So inisip nito paano na ngayon at ano ang gagawin niya. Alam niyang kailangan niyang tulungan ang mga bata na makatakas doon. Bigla namang nahulog malapit dito ang gourd ni Shirakumo. Device ito na nagsisilbing speaker niya at wika nito, kayang-kaya daw yun ni Aizoa. Salamat sa mga salitang yun, na-regain ni Eraserhead ang confidence niya. Naghanda na ito upang atakihin ang villain kahit na mag-isa lang siya. Aniya, wala na daw pag-aalinlangan pa ngayon. Ang quirk niya ay erasure, kaya naman, anumang kapangyarihan ang meron ang kalaban, kayang-kaya daw nitong tanggalin yun, para ma-level niya ang playing field. Nagdilim na nga ang kalangitan, at nagsimula ng pamatak ang ulan. Kasabay ng pagbuhos nito, sumugod na si Eraserhead at nilapitan ang villain na si Garvey. Dahil doon, nag-detach na naman ito ng lump mula sa likod niya upang umatake. Gayunpaman, ginamit ni Eraserhead ang quirk niya, kaya naman bago pa ito magkaroon ng pagkakataon na ma-release ang power na nakatago doon, na-cancel niya na ito. Nagawa ni Eraserhead na sip A ng lump na yun palayo. Kahit na ganon, na-release pa din ito ng store power at sumabog sa hindi kalayuan. Sobrang nabahala naman ang mga bata pati na ang teacher nila dahil sa pagsabog. Na-realize naman ni Eraserhead na hindi sapat na ma-delay ang pag-activate ng mga lump. Kayang-kaya pa din daw kasi nitong mag-cause ng serious damage sa mga bagay-bagay sa paligid. Tumakbo ito at inisip na hindi pwedeng basta-basta lang siyang sumugod ng walang plano. Kailangan nitong gawin ang best niya sa kung ano ang meron siya. Kailangan daw nito ng most efficient at most rational na mga strategies. Strategy 1 nito ay e-position ng sarili niya sa taas ni Garvey para malari itong umatake upward sa sky. Mabilis naman itong tumakbo at umiwas sa mga ball of energy na yun. At nang magpakawala uli ang villain at makancel ito ni Eraserhead, sinipa niya ito ng napakalakas. Ang strategy 2 nito ay sip A ng non-activated lump straight up para ma-detonate ito sa safe na height. Natuwa naman siya nang gumana ang mga plano nito. Gayunpaman, nagawa siya nitong patamaan gamit ang katawan niya. Napatilapon si Eraserhead sa malayo dahil sa pisikal na pag-atake nito.
Ngayon, ang natitira na lang daw sa villain ay ang napakalaki nitong katawan. Inisip nito ano naman kaya ang magiging strategy niya para doon. Gayunpaman, kahit anong isip nito ay wala siyang maplano na gawin. Habang nakaupo sa lapag at nababasa ng ulan, inamin nito sa sarili niyang wala siyang ibang maisip. Sa pagkakataong yun, meron na namang boses siya na narinig at sinabi nitong kayang-kaya niya daw yun. Muli, nanggagaling ito sa gourd speaker ni Shirakumo. Aniya, siya lang daw ang tanging makakapagligtas sa kanilang lahat. Cheer up siya nito at sinabihang okay lang daw yun at alam niyang kaya nito yun labanan. Meron daw siya ng mga kinakailangan para mapatumba ito. Napaisip lang si Eraserhead at dahil dun, unti-unti itong tumayo. Dagdag ng boses, after all, alam niya daw na napakalakas nito at hindi matatalo. Dahil sa mga sinabi nito, nabuhayan naman ng loob si Eraserhead. Muli itong nagmadali at umatake. Gamit ang cloth nito ay nagawa niyang makalapit sa villain at patamaan ang kaliwang mata nito. Muli namang sumigaw ang boses na kayang-kaya niya daw yun. Nanlaban naman si Garvey at tinulak ito palayo sa kanya. Ngunit hindi sumuko si Eraserhead at inikat-ikot ang binding cloth nito sa malolking rubble doon. Sinabi ni Shirakumo na wag daw itong magpapatalo. Kaya naman, buong lakas na hinayla ni Eraserhead ang napakalaking rubble na yun diretso sa mukha ni Garvey. Tuloy-tuloy lang sa pag-encourage si Shirakumo sa kaibigan nito. Mukhang may impact ang mga ginawa nito sa villain dahil duguan na ito. Kaya naman, napagdesisyonan nitong sabay-sabay nang i-release ang mga lump sa likod niya upang umatake. Imbes na matakot, tinanggap lang ito ni Eraserhead. Muli nitong nagamit ang quirk niya upang ma-cancel ang pagsabog ng mga lumps na yon. Tsaka niya ginamit ang binding cloth niya upang pagsama-samahin ang mga yun at atali. Sinakir niya pa nga ito gamit ang bibig at pinakain kay Garvey. Aniya, tikman daw nito ang sarili niyang medicine. Nang ma-shoot ito sa bibig niya, lumayo si Eraserhead at pinaikit ang kanyang mga mata. Bilang resulta, na-deactivate ang erasure nito. At dahil nawala na nga ang effect ng quirk niya, sumabog ang mga lumps na yun sa loob ng katawan ni Garvey. Nag-cause ito ng malalang damage sa katawan ng villain. Niyakap naman ng nursery teacher ang mga umiiyak nitong mga estudyante. Samantala, napatilapo na din sa lapag si Eraserhead dahil impact ng pagsabog. Dahil sa malalang tama ng villain, unti-unti na din itong bumagsak sa lapag at na-knockout. Habang nakahandusay sa lapag, hindi naman makapaniwala si Eraserhead na nagawa niyang talunin ito. Ngumiti siya sa tuwa at isinigaw kay Shirakumo na nagawa niya daw. Habang patuloy pa din ang pag-ulan, nasa lapag lang ang bumagsak na villain at ang napagod na si Eraserhead. Ilang saglit pa, makikita ang pinsalang dinulot ng villain sa mga building sa paligid. Dumating naman ang mga magulang ng mga batang naipit sa gulo at dali-daling sinundo ang mga anak nila. Naroon ang mga pulis upang tulungan sila. Dumating na din ang mga medical team sa lugar at diniretso sa ambulansya si Purple Highness. Hindi makapaniwala ang isa sa mga miyembro ng Buster Union na isang trainee lang ang nakagawang mapabagsak ang napakalaking villain na yun on his own. Hinuli na nga at naaresto ng mga pulis si Garvey. Sa may safe area, itinanggi naman ni Eraserhead na siya lang ang nakapagpabagsak dito. Aniya, team effort daw yun. Ang partner niya daw ay chini-cheer siya the whole time. Dahil dun, bigla nitong naalala si Shirakumo na hindi niya pa nakikita. Tinanong nito si Kayama kung kamusta na daw ang mga sugat nito at injury. Nakatalikod lang ito at hindi sumasagot sa kanya. Napatayo tuloy si Eraserhead at tinanong kung sobrang lala daw ba nang nangyari. Sinuggest naman itong dalhin na daw nila ito sa ospital agad-agad. Naroon naman si Yamada at pupulutin na sana ang speaker sa lapag. Wika ni Eraserhead, ang speaker daw na yon ay kay Shirakumo, kaya naman, dapat ay dalhin nila yon. Tahimik lang na nakatayo si Sensoji sa gilid, habang makikita ang lungkot at pag-aalinlangan sa mukha ni Yamada nang pupulutin na sana niya ang speaker ni Shirakumo. Hindi naman na napigilan ni Kayama ang mapaluha. Samantala, si Sensoji na ang pumulot ng speaker at nagulat ito nang mapansing sira na ito. Hindi naman makapaniwala si Eraserhead doon, dahil the whole time daw na naglalaban sila ay naririnig nito si Shirakumo. Nagtataka naman si Sensoji sa kwento nitong cheer up siya nito all along hanggang dulo. Imposible daw yun, giit niya.
Malamang ay binibigyan lang daw nito ang sarili niya ng pep talk at nai-imagine lang nitong nanggagaling yun sa speaker ni Shirakumo. Nangyayari daw ang mga ganun bagay kapag do or die na ang sitwasyon. Ayaw namang tanggapin ni Eraserhead ang sinasabi nito. Aniya, narinig niya daw talaga si Shirakumo na sinabing kayang-kaya niya yun at patuloy lang lumaban. Sigurado itong ang boses niya daw ang dahilan kung bakit ito nagpatuloy. Gayunpaman, nang sumilip ito sa lugar kung saan natabunan si Shirakumo, nakita niya ang body bag na naglalaman ng katawan nito, na nababalot ng dugo. Dahil sa nakita nito, dun lang nag-sink in sa kanya ang katotohanan na wala na nga ang kaibigan nitong si Obaro Shirakumo. Patuloy lang nagsalita si Sensoji at sinabihan si Aizawa na hindi daw napabagsak ng top-rated hero team ang malahalimaw na villain na yun. Pero siya, nagawa nitong makaharap ito at nabit ang odds. Nagawa niya daw yun mag-isa. Nag-comment naman si Yamada na mag-ease up na daw ito. Pero sinabi lang nitong dapat ay maging proud si Aizawa. Kung hindi daw ngayon, kailan pa? Napa-comment tuloy si Yamada dito na kinaiinitan niya daw ang simple mind nito. All that time nakatayo lang si Aizawa doon at hindi pa din nagsisink in sa kanya ang nagyari. Muli namang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagpayong na si Kayama at tinawag nito sina Aizawa at Yamada. Pumasok na daw sila dahil ayaw nilang magkasakit sila dun. Nagpasalamat naman si Yamada dito pero goods na daw sila dun. Aniya, pasok daw sa vibe ngayon ang napakalakas na ulan. Bumubuhos din kasi ang luha sa mga mata ni Eraserhead dahil sa nangyari. Hindi nito mapigil ang mapaiyak habang inaalala ang kaibigan at ang mga memories kasama ito. Nabalot ng lungkot si Eraserhead dahil sa pagkawala niya, at nanatili lang sa tabi nito si Yamada. Parehas silang nagluksa dahil sa pagkawala ng kanilang kaibigan na si Shirakumo. Lumipat na ang eksena, 1 taon makalipas ang pangyayari. Papalapit na ang oras ng sports festival ng UA High School. Wika ng mga estudyante, yun na daw ang last big chance nila upang mag-stand out sa high school. At dahil sa mga team events, sinuggest ng isa na mag-come up sila ng plano for teamwork. Excited naman si Yamada dun at sasali daw siya. Tinawag naman nito si Aizawa, pero papasok na ito sa sleeping bag niya. Aniya, bahala na daw siyang gawin ang gusto niya. Nap time na daw niya. Nag-sorry naman ang kaklase nito nang ma-realize na hindi nga pala into that stuff si Aizawa. Sagot naman ni Yamada na wala daw problema yun. Sobrang napagod lang daw ang kaibigan nito dahil sa mga solo training niya. Kaya naman, natutulog lang ito nang walang pakialam sa lahat. Nag-good night ito kay Aizawa pero wika nila, siya daw ang pinaka-maingay sa kanila. Sa gilid, mahimbing namang nakatulog si Aizawa sa classroom. Ilang araw ang nakalipas, nagkaroon ng training session ang klase nila. Kalaban ni Aizawa muli si Sensoji mula sa Class 3B. Napatingin sina Yamada sa labanan nila dahil natalo nito si Sensoji sa close combat. Wika ni Aizawa, as always, all over the place daw ang mga attacks ni Sensoji. Minsan daw, kakaharapin nito ang mga kalaban na hindi niya kayang matalo gamit lamang ang sheer force. Dagdag niya, once na nakalapit na daw ng kalaban, tanggalin nito ang goggles niya bago mag-engage sa close combat. Ang worst case daw kasi ay mag-crack ito at ma-damage ang mata niya. Imbes na magalit gaya ng dati, tila tinanggap naman ni Sensoji ang payo nito. Gayunpaman, sayang lang daw ang advice nito sa kanya. Ang pakikipag-away ay no more than a hobby lang daw dito. Kapag nasa team daw siya, magpo-provide na lang ito ng support gamit ang blast quirk niya. Inalalayan naman ito ni Aizawa sa pagtayo. Pero giit ni Sensoji, hindi pa din daw nito kinokonsidera na totoong pagkatalo yun. Sagot lang ni Aizawa na whatever. Sa may staff room, pinag-usapan naman ng mga teacher si Shota Aizawa. Tinanong ng homeroom teacher nito ang mga kasamahan niya sa trabaho tungkol dito. Giit ng isa na katulad ng dati, above average pa din daw ang grades nito. Pero once na alam daw nitong makakakuha siya ng passing mark, nagbibigay na lang ito ng minimal effort. Ganun din daw sa ilang mga academic subjects nito. Natutulog na lang siya kadalasan sa klase. Nagpapakita lang daw ito ng passion pagdating sa mga practical battle exercises. Simula daw ng naging tragic na insidente last year, parang naging complacent ito in a weird way. Sa tingin naman nilang hindi daw yun ang tamang approach. Saktong dumating naman doon si Aizawa.
Humingi ito ng permiso sa teacher nila upang gamitin ang gym para sa solo training niya. At pumayag naman ito dun. Sa may UA gym, inaakyat ni Aizawa ang rope doon hanggang sa ceiling. Mukhang hirap man, nagpupursige itong mag-training kahit na sugat-sugat na ang mga kamay nito. Naroon lang sa gilid kasama nito si Yamada na tahimik lang at may gloomy face. Sa sumunod na araw, nag-usap naman si Aizawa at ang homeroom teacher nito. Habang hawak nito ang papel, tinanong ng teacher ang pagsulat niya na nais niyang mag-start ng sariling agency bilang career aspiration. Nagtataka ito kung bakit niya ninanais na maging independent agad. Karamihan daw kasi ng mga tao, nagsisimula sa ilang taong experience sa isang veteran heroes agency muna. Pero sagot nitong mag-specialize lang daw siya anti-villain combat. That way, makakapag-focus siya sa pakikipaglaban lang at wala nang iba pa. Simple lang daw yun at rational. Sinabi naman ng teacher nitong hindi daw gumagraduate ang mga tao mula doon sa UA para lang maging bounty hunters. Alam naman daw nito na madami siyang pinagdaanan, pero apektado daw ang buong buhay nito doon. Kaya naman, pinayuhan niya itong pag-isipan munang mabuti ang plano niya. Desidido naman na si Aizawa na maging independent, underground hero lang. Yun daw ang klase ng hero na nais niyang maging. Lumipas ang panahon at dumating na ang graduation day nila sa UA High School. Nagtipon-tipon ang mga pamilya ng mga UA students doon. Gayunpaman, biglang umambon, kaya't nainis sila na sumakto pa sa graduation nila. Nagkaayaan naman na mag-group shot bago pa daw sumama ang panahon. Dahil dun, tinawag ni Yamada si Aizawa, pero bago pa ito natapos sa sasabihin ay nawalan siya ng boses. Ginamit kasi ni Aizawa ang court nito sa kanya. Habang hawak ang diploma nito, kumaway lang siya at nagpaalam na dito at dali-daling nawala. Sinimulan ni Aizawa ang pro-hero career nito at dumiretso na agad sa paghahanap ng mahuhuling villains. At kahit wala sa school ay sa sleeping bag lang ito natutulog. Napakarami na niyang na-encounter na mga villains, dahilan upang mag-improve ito. Naglakbay lang siya mag-isa at patuloy na inimprove ang sarili niya through training. At kahit na may mga injury itong natatamo sa pakikipaglaban, patuloy pa din ito sa mission niyang talunin ang mga villain. Ginamit nito ang quirk niya upang pig-ilian ang mga villain at naging pro-hero na nga ito. Along the way, may mga nakilala din itong mga allies, heroes at vigilantes man. Balik sa present, sumikat na nga ang araw at tumigil na ang ulan. Naroon pa din sina Eraserhead at si Koichi na buhat-buhat ang box na may pusa sa labas ng isang saradong tindahan. Natuwa si Koichi nang umoki na ang weather. Nagpaalam na si Eraserhead at sinabihan itong gawin ng tama para sa pusa. Nang tanungin naman ito kung saan siya papunta, sinabi niyang i-check niya daw ang Hata Brothers. Sumunod naman si Koichi dito at sinabing makikitag-along na din daw siya. Who knows, baka meron daw cat-loving customer doon. Sagot naman ni Eraserhead na maaari nga daw. Ilang saglit pa, dumating na nga sila sa recycle shop hoppers. Sa loob, nagulat naman si Koichi nang may nag-welcome dito na bagong mukha. Napasigaw ito dahil dun. Tinawag itong crawler ni Jiro at sinabing mukhang hindi pa daw nito nakita ang lalaking yun simula nang ma-discharge ito. Nagpakilala naman siya bilang si Ikajiro Takube, 25 years old. Naroon din si Kamayan sa shop. Kaya naman sinabi ni Ichiro na meron daw silang mga oversized na bisita sa araw na yun. So sa labas na lang daw sila mag-usap. Dagdag ni Jiro, tumigil na naman daw ang ulan. Samantala, nag-sorry naman si Takube kay Crawler. Sinabi daw kasi nilang hinahabol niya ito at binabato. Tinanong naman ni Koichi kung meron ba daw nais mag-explain kung ano ang ginagawa nito. Kwento ni Ichiro, same old story daw. Wala itong matirhan, kaya't nag-set up sila ng tents para dito at kay Kamayan, kung saan dating naroon ang warehouse nila. Kasing saya daw ito ng kampang aniya. At dahil napakaraming kamay ni Takube, napakabilis nitong magluto doon. Sabay-sabay niyang ginagawa ang paghihiwa, pagsisison, pag-isa at iba pa. Giit naman ni Kamayan na sino daw ba ang nais na mag-camp out forever. Dapat daw ay simulan na nilang itayo ang shop nila soon. Nang tanungin ni Koichi ano ang tinutukoy nito, ipinaliwanag ni Ichiro na pagmamay-ari daw nila ang lupa kung saan nakayo ang warehouse.
Kaya naman, kukunin daw nila ang villain damage insurance payment at welfare subsidy na nakuha ni Takube at Kamayan para sa oversized housing, at ilalagay nila lahat ang pera na yun para makapagsimula ng cafe or something. Sinabi naman ni Takube na meron daw itong chef's license. Nag-request naman si Kamayan ng gigantic bathroom, at must have daw yun. Siyempre naman daw sagot ni Ichiro. Ibig sabihin kasi noon, maraming mga jumbo-sized customer ang naghahanap ng toilet. Pero sa tingin nito, mag-e-earn sila ng iilang less than stellar clientele pag ganun. Giit naman ni Kamayan sa nakababatang hata na tunog ignorante daw ito sa sinabi niya. Napansin naman ni Takube ang daladalang kuting ni Koichi. Cutie daw ito at tinanong kung pwede niyang squeeze. Hindi naman sigurado si Koichi pero pumayag siya. Sinilip naman nito si Eraserhead na nakatingin sa ibang lugar. Tuwang-tuwa si Takube sa napaka-adorable daw na kuting na yun. Kamukhang kamukha daw kasi nito ang dating family cat nila. Nang tanungin nito kung kay Crawler daw ba yun, itinanggi niya yun at sinabing napulot niya lang daw sa daan. Nagpresenta naman si Takube na i-adopt ito. Pinigilan naman ito ni Ichiro dahil sinusubukan nga daw nilang ma-register ang lugar na yun bilang home/business. Hindi daw ito lugar para magpalaki at mag-alaga ng kuting. Sinuggest naman itong gawin na shopcat yun. Answer naman si Ichiro sa ideya na magkaroon ng animal sa isang lugar kung saan magse-serve ng food and drinks. Pero ayon kay Kamayan, maaaring mag-work daw yun. Pwede daw nilang gawing tulad dito ng mga fancy cat cafes. Siguradong madami daw ang bibisita doon, lalo na mga high school girls. Sagot naman nitong hindi daw gusto ng mga babae na mag-hangout sa mga watering holes ng mga malalaking monsters. Ngunit hindi daw nila malalaman kung hindi nila susubukan. Excited naman si Takube sa ideya na yun at yun daw ang sarili nilang dream cafe. Nakikinig lang sa gilid si Aizawa habang nagpaplano sila. Habang pinapanood nito ang grupo na mangarap patungkol sa cafe nila, inalala ni Aizawa ang usapan nila noon ng mga kaibigan sa rooftop ng UAC. Suggestion ng isa na magkaroon daw sila ng rooftop space. Si Shirakumo ang nagsabi nito dahil kung hindi, saan pa daw sila kakain ng mga meals nila. Sinabi naman ni Kayama na weird logic daw yun. Ang gusto naman daw ni Yamada ay soundproof studio, kung saan pwede siyang mag-cut loose at sumigaw lang now and then. Tinanong naman ni Shirakumo si Shota, ano daw ang special must-haves nito para sa dream agency nila. Napaisip ito at sinagot na cat tower. Na-excite naman si Yamada sa ideya na yun, dahil ibig sabihin, magkakaroon sila ng resident cat sa agency nila. Sa tingin naman ni Shirakumo ay nais nitong ma-feel ni Sushi na welcome siya dun. Giit ni Aizawa, irresponsible daw na i-impose nila si Sushi kay Kayama forever. At sa tingin niya, kaya nilang tatlo na mapalaki at maalaga ng pusa na yun ang magkakasama. Nang tanungin ito ang opinyon ni Kayama, hindi naman ito nakasagot agad. At kumabog ang dibdib niya. Mukhang ayaw nitong ma-let go si Sushi pero alam niyang yun ang tamang gawin. Natawa naman sila sa naging reaksyon nito. Inalala ni Eraserhead na sa mga panahong yun, sama-sama sila bilang duo o trio at hindi alone. Handang-handa daw sila for anything. Handang sumagip sa kahit na sino, simula sa isang pusa. Yun daw ang plano nila para sa hinaharap. May tumawag naman ng pansin ni Eraserhead, at yun ay si Ichiro sa present. Aniya, mag-pay attention daw siya dahil parte din siya noon. Itinuro nito ang assigned seat niya at sa tabi daw siya ng bathroom. Gamitin na lang daw nito ang back entrance kapag dumaan siya upang magnakaw ng kape sa kanila. Dagdag ni Jiro, hindi pwedeng tumambay daw ito sa harap at baka matakot ang mga customer dahil sa parang hobo spirit nito. Sa tingin naman ni Kayama na ang presensya ng isang hero ay maaaring mag-ward off ng would-be criminals. Yun ay dahil ang society ay nagtitiwala sa mga heroes. Dagdag ni Takube, mabibisita din daw nito ang cute na pusa nila. Natuwa naman si Koichi na nakahanap ito ng tahanan para sa kuting. Inamin niyang inisip nitong sa ibang lugar na lang sana bukod dun nung una. Pero mukhang magagawan daw nila ng paraan ito somehow. Tahimik lang si Aizawa sa gilid habang nag-uusap sila. Nagtaka naman si Koichi kung may nasabi daw ba ito na nagpagalit sa kanya. Ayon naman kay Ichiro, naging maswerte daw ang pusa na yun this time. Habang patuloy ang discussion nila, napatingin lang sa taas si Eraserhead.
Piyang masdan nito ang kalangitan at sinabing all cleared up na daw. Ngayon, clear na daw ang mga bagay-bagay sa kanya. Nagtaka naman ang Hata brothers sa kung ano ang tinutukoy nito. Tumayo na si Eraserhead at sinabing wag na daw nila siyang isama sa mga plano nila. Malapit na daw kasi siyang umalis sa taon na yon. Nagulat naman sila sa biglaan nitong desisyon. Tinanong naman ni Koichi kung para daw ba yun sa work. Habang paalis, inamin naman itong good plan daw ang cat cafe. Bibisitahin niya na lang daw ang kuting doon kapag pwede siya. Saktong, nakatanggap naman ulit ito ng text mula kay Midnight. Nag-send ito ng picture ni Sushi sa kanya.